Saan dinala yung bata? Pinala lang mo sa lab para sa mga tests. Kasalanan mo ito eh. Alam ko, pinababayaan mo yung apo namin kaya nagkaganyan. Rina, huwag kang mag-skandalo rito. Totoo naman eh. Kung inalagay niya ng gusto si Jasmine, hindi magkakaganyan. Huwag naman ho kayo maging unfair sa asawa ko. Ginagawa niya naman ho lahat para sa baby namin eh. Kulang pa. Kulang pa po ba na sinantabi ko yung career para mag-focus ako sa baby namin? Kulang pa po ba na pinaalis ko yung kapatid ko para maprotektahan si Jasmine? Huwag mo mang isumbat yung mga ginagawa mo. Obligasyon mo yan kasi nanay ka. Hindi naman po ako nagbibilang, Ma. Ang hinihiling ko lang po, huwag niyo akong sisihin na wala akong ginawa. Na ginusto ko to. Nanay po kayo. Kayo po dapat ang unang nakakaintindi sa akin. Kaya sana ho, huwag niyo akong akusahan na pabaya akong ina. Huwag mo nga akong dramahan. Puro ka excuses. Pag may masamang mangyari sa apo ko, hindi kita mapapatawad. Hindi ka ba talaga titigil? Bigyan mo ako ng kahiyan, Rina. Huwag mong hintayin maubos ang pasensya ko. Dad, Ma. Huwag niyo na hong dagdagan yung stress namin. Huwag na ho tayong magsisihan dito. Pare-parehas lang naman ho ang gusto natin eh. Kumaling si Jasmine, di ba? Ma, sorry po. Nadala lang po ako sa emosyon ko. Huwag na natin palakihin ito, Regina. Nag-sorry ni manugang mo. Ano? Sorry din. Nagtaas ako ng boses. Pwede po ba maging united na lang po tayo? Ha? Ang gusto lang naman ho natin, di ba, malampasan lahat to ni Jasmine? Uy, ang syala ng pamerienda mo, ha? May pa-plating ka pa, ha? Siyempre naman. Malaki-laki ang binibigay ng tatay ni Edward, kaya nabibili ko ang gusto ko. Yung mga snacks na kinakain ko nung bata ko, yung hindi pa kami naghihirap noon, ay, nakakain ko ulit. Pero, alam mo, dahil ngayon ko na lang natitikman yung mga yan, medyo hinihilaban yung tiyan ko. Teka nga lang, akala ko ba yung binigay na pera sa'yo ng tatay niya pang business niyo? Oo nga. Pero syempre, may suhol ako doon. Alam nga namang hindi ko pakinabangan. Ang sarap ng buhay mo! Alam mo, kahit hindi ka na magtrabaho, buhay ka na at ng baby mo. At sigurado ko na kikita yung business ni Edward. Mari, nasa iyo na ang lahat! Yung buhok mo ang haba! Nakakalat, girl! Alam mo, friend, hindi pa lahat. Ha? Hoy! Huwag mo sabihin after all this time, bet mo pa rin siya? Ikaw? Diba? Nakakala ka na ba? Hoy! Ano ba yung tubig? Oh, Marge. Salamat naman at stable na si Jasmine. Ako naman ho, kahit papaano, nawawala ng pag-aalala. Itong si Marge, hindi pa rin nababawasan yung pag-aalala. Love, ang hirap maging kumpante. Paano kung umulit yung atake niya? Natural yata sa mga babae yung ganyan talaga, yung laging nababahala. Sagutin ko lang. Hello, Ma. Pao, nanganak na daw si Thea. Diyan din sa ospital kung nasaan si Jasmine. Papunta na kami ng dad mo. We'll see you there.
Love, anong kailangan ni Mama? Sabi ni Ma, nanganak na daw si Thea dito. Same hospital. Daanan natin sila. Andito naman si Mama, pwede niyang bantayan si baby. Labog na muna siguro. Hayaan na muna natin sila na enjoy yung baby nila. Love, kahit sandali lang. Si Edward ang kasama ko nung nanganak ako. Tapos si Thea, binantayan niya ako. Gusto ko lang bumawi kahit bumisita lang ako. Pinapapunta ako ng nurse doon sa nurse station. May mga kailangan akong pirmahan na forms. Kung gusto mo, ikaw na lang. Oh, sige. Mabilis lang ako. Ma, ikaw na muna ang bahala ka. Oo. Sige lang, babalik lang ako. Cute. Para siyang angel, no? Oo. Love mo si Daddy, di ba? Oo. Mamula-mula pa yung pisngi, oh. Nakakakikil. Hello. Hi, Marge. Kumusta ang bagong mom? Marge, nabanggit sa akin ni Ma na nandito raw kayo ni Baby Jasmine. Kamusta siya? Okay na siya. Medyo stable na yung kondisyon niya at hindi niya na siya kailangan alalahanin pa. Congratulations sa bagong baby! Thank you. Ay, Gusto mong buhatin? sigurado ka? Oo naman. Sige, try mo. Sige. Hello. Sorry. Si Jasmine kasi napaka-sensitive nung pinanganak ko. Hindi ko basta-basta mahawakan. Hi, baby. Ayan. Hello. Ako si Tita Marge mo. Mami ng pinsan mo at future best friend na si Jasmine. Hi. Grabe, ang ganda-ganda niya. Magkasing ganda sila ni Jasmine. Natural, magkasing ganda sila. Magkapatid sila eh. Kumusta ang anak mo? Okay naman po si Jasmine. Ako na muna magbabantay ngayong gabi para makapagpahinga ko si Marge. At least alam mo kung sino ang tinutukoy kong anak mo, Paolo. Dahil siya lang ang anak mo. Yung baby. Bakit? Parang hawig ni Sir Paolo nung sanggol pa. Ano namang masama sa nakaw na sandaling to, di ba? Paolo, ikaw ang tatay niya. Sino? Ikaw? You know what? I hope you're as strong and as understanding as I am. Nagkaroon ng mga ibang babae si Greg noon. Ngayon, pareho na tayo, Marjorie. So dapat ngayon pa lang, you need to accept na may kahati ka na sa asawa. Hindi naman sa ayoko silang patirahin dito. It's just that it's complicated. Dad! Kailangan natin sila ikuha ng condo or apartment. Hindi pwedeng dito sila sa pamamahay natin. Lalayo lang muna tayo, anak, ha? Para lumakas. Para mas mapatunayan natin na karapat-dapat tayo. At darating din ang araw, kukunin natin ang lahat ng para sa atin. Ash, nasan si Tito at si Tita? Hi, Marge! Hindi mo ba ako namimiss, Paolo? Hindi mo naman ako kailangang iwasan. O si Ashley. I'm sure namimiss mo rin ang anak. What's going on? Nagtatalo ba kayo?